Nagsisimula ang pelikula sa isang uri ng alien na tinatawag na yaoya na walang kaaway o kaibigan, ngunit mandaragit sa lahat. Isang batang yaoya mula sa isang clan ng mandirigma na tinatawag na Dek ang nagnanais patunayan ang kanyang kakayahan bilang mangangaso upang makuha ang paghanga ng kanyang ama at itaas ang kanyang katayuan. Nang pumasok si Dek sa isang kuweba, naramdaman niya ang presensya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Kay na nagtatago gamit ang isang invisibility cloak. Naglaban sila, layunin ng kanyang kapatid na ihanda siya para sa kanyang unang pangangaso. Sinabi ni Kay kay Dek na siya ay nakikipaglaban ng may galit at iyon ang maaaring magpahamak sa kanya. Matapos ang pagsasanay, ipinakita ni Kay kay Dek ang isang planeta na tinatawag na Jenna. Sinabi niya na gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno upang makamit ni Dek ang kanyang lugar sa clan, kailangan niyang pumili ng biktima at dalhin ito pabalik sa kanilang planeta o hindi na siya dapat bumalik. Ipinapakita sa hologram ang iba't ibang biktima. Sa lahat ng ito, pinili ni Dek na habulin ang pinakamapanganib sa lahat, ang tinatawag na Kalos. Kahit ang kanilang ama ay natatakot sa nilalang dahil ito ay hindi mapapatay, ngunit determinado si Dek na dalhin ito pabalik. Tinawag siyang pinakamahina ng kanyang ama, kaya kailangan niyang patayin ang pinakamalakas. Ayaw ni Kay na pumunta ang kapatid, pero malinaw kay Dek na matatag na ang kanyang desisyon. Habang nag-uusap sila, dumating ang kanilang ama at mga tauhan at tinanong si Kay kung bakit hindi niya nagawa ang utos. Nalaman na iniutos ng kanilang ama kay Kay na patayin si Dek, pero ayaw niya dahil karapat-dapat ang kanyang nakababatang kapatid sa pangangaso. Ayon sa dahilan ng ama, si Dek ang kahinaan ng clan at dapat patayin. Agad na inilabas ng ama ang isang aparato upang itali si Dek sa lupa at inutusan si Kay na putulin ang ulo nito gamit ang espada. Lumapit si Kay sa kanyang kapatid, pero sa halip na leeg, ginamit niya ang espada upang palayain si Dek at itulak ito sa loob ng isang spaceship. Nakipaglaban siya sa kanilang ama, ngunit hindi sapat ang kanyang kasanayan. Ang invisibility cloak ng ama ang nagbigay sa kanya ng kalamangan. Naputol ang isang braso ni Kay at nausli ang espada sa kanyang puso. Bago mamatay, ginamit ni Kay ang remote upang patakbuhin ang spaceship at nailipad ang kapatid palayo sa planeta. Matapos ang matagal na biyahe, bumagsak si Dek sa planeta Jenna. Nang tiningnan niya ang paligid, ipinangako niya sa sarili na hahanapin ng Kalos para sa kapatid niyang si Kay na nagbuwis ng buhay para sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng oras. Inilabas niya ang kanyang mga sandata, kabilang ang advanced bow at spear. Habang isinusuot ang mga ito, inatake siya ng mga sanga ng puno. Ginamit niya ang espada upang putulin ang marami sa mga sanga, ngunit patuloy ang pagdagsa nito sa talino at bilis. Nakatakas si Dek mula sa nilalang. Kumuha siya ng mga bulaklak upang gamutin ang sugat at isang uod na balak niyang kainin ay sumabog tulad ng bomba. Habang nagsisimula siyang habulin ang Kalos, nakita niya ang 12-dosenang mapanganib na bulaklak. Mas lumalaki at sumasabog kapag lumalapit ka. May isang dambuhalang nilalang na lumilipad, tinatawag na pterodactyl, na nakatutok kay Dek bilang biktima. Isang batang babae sa lambak na si Tai ang nagbabala sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan ang wika nito. Ipinakita ni Tai na isa siyang robot at binago ang wika para maintindihan ni Dek. Sinabi ni Tai na matutulungan niya si Dek, ngunit tugon niya, "Ako ay nangangaso mag-isa." Biglang nagpakawala ang pterodactyl ng mga bagay mula sa kalangitan at pumutok ang mga bulaklak. Nilason si Dek. Sinunod ang payo ni Tai. Itinapon niya ang sandata sa kanya bago mahulog sa lupa. Nang subukang lamunin ng nilalang si Dek, tumalon si Tai at ginamit ang sandata ni Dek upang patayin ang nilalang. Niligtas niya si Dek sa pamamagitan ng antidote. Nang tumayo si Dek, tinangkan niyang tulungan si Tai, ngunit napansin niyang wala itong mga binti. Ipinaliwanag ni Tai na isa siyang synthetic at ginawa ng Wei at Utani Corporation para sa pananaliksik. Marami sa kanilang uri ang dumating sa Jenna upang habulin ang Kalos, ngunit wala ang nakaligtas maliban kay Tai. Iminungkahi niya na sumama si Dek sa kanya at tutulungan siyang hanapin ang yungib ng Kalos. Kapag naroon, maibabalik niya ang kanyang mga binti at tutulungan siyang patayin ang Kalos. Nagpasya si Dek na isama si Tai. Ginawa niyang lubid ang isang malaking puno at itinali siya sa likod habang ginagabayan siya ni Tai sa paghahanap ng Kalos. Nang sumapit ang gabi, nagkampo sila sa isang kuweba. Ikwinento ni Tai na nasa Jenna siya ng 2 taon. Inaasahan niyang may magliligtas sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na si Dek iyon. Ang inaasahan niya ay ang matalik na kaibigan na si Tessa. Nag-explore si Tai at Tessa sa Jenna nang salakayin sila ng Kalos at pinunit ang mga binti ni Tai. Ang huling narinig niya mula kay Tessa ay ang pagtawag sa kanyang pangalan. Napagtanto ni Tai na ikinukwento niya ang istorya sa sarili habang natutulog si Dek. Samantala, sa Utani Corporation, inilagay ang walang buhay na katawan ni Tessa sa makina at binuhay siya muli. Ipinagkatiwala sa kanya ang misyon na hulihin ang Kalos at kunin ang mga armas. Sinabihan siyang si Dek ay banta sa misyon at dapat patayin. Kinabukasan, tinanong ni Dek si Tai kung saan makakahanap ng pagkain upang makakuha ng lakas. Ipinakita ni Tai ang isang dambuhalang nilalang na parang rino. Pinili ni Dek ito bilang pagkain. Napansin ng biktima ang kanyang presensya at tumakbo. Hindi sumuko si Dek. Tumatalon siya mula puno sa puno upang habulin ito. Biglang lumitaw ang isang unggoy likang nilalang
at naputol ang pangangaso ni Dek. Galit niyang inatake ang unggoy na tila napakalakas sa gitna ng kaguluhan. Sinalba sila ng unggoy mula sa nilalang na hugis octopus. Gamit ang matalim na shell, nakakuha ng simpatya ang unggoy kay Dek, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Hinabol pa rin sila ng nilalang. Umakyat si Dek sa likod ng nilalang, sinaksak ito hanggang sa mamatay. Samantala, ipinadala si Tessa sa kagubatan kasama ang mga armado upang patayin si Dek at hulihin ang Kalos. Ipinakita ang lakas ni Tessa. Sa gabi, nagkwento si Tai tungkol sa kanilang pakikipagsapalaran at kung gaano sila kaayos bilang team. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Iniwan ni Dek ang unggoy na natutulog dahil gusto niyang mangaso mag-isa. Narating nila ang yungib ng Kalos. Nakita nila ang daan-daang bangkay. Natagpuan ni Tai ang kanyang binti. Inayos ito at isiniwalat ang lihim kay Dek. Pinayuhan niya si Dek na tumakas dahil paparating ang kumpanya. Ngunit nagbabala si Dek na kung susubukan nilang pigilan siya, papatayin niya sila. Dumating si Tessa at pinakialaman ng Kalos gamit ang isang device upang mapigil ito. Pinilit ni Tai na palayain si Dek at tumakas sila. Bumalik si Dek sa spaceship at naghanda para labanan ang kumpanya at iligtas si Tai. Nakita niya ang unggoy, anak ng Kalos, at isinama sa clan. Pinagsama nila ang puwersa laban sa kumpanya. Si Tessa ay umatake kay Dek gamit ang mech suit. Habang nakikipaglaban siya, si Tai ay nagliligtas sa Kalos. Sa huli, napatay si Tessa at nagkita muli ang Kalos sa anak nito. Sinubukan ni Tessa na patayin si Tai, ngunit pinagtangkang saksakin ni Dek. Bumalik si Dek sa planeta upang labanan ang ama. Pinagkaguluhan siya ng dalawang kasapi ng clan, ngunit natalo niya sila. Nakipaglaban siya sa ama, natalo ang invisibility cloak at napatunayan ang sarili. Sinabi ng ama na maaari na siyang sumali sa clan, ngunit sagot ni Dek, mayroon na siyang sariling clan. Kumain ng ama ang anak ng Kalisk sa likod niya. Nakatayo sa tabi si Tai. Nakuha ni Dek ang invisibility cloak ng ama. Dito nagtapos ang pelikula. Salamat sa panunood.